Sabado, November 11, schedule po ng ating deliver ng dishwashing. It is worth 7,000, almost 7,500, no? So, mga gallons and liters po yan. Next naman, Sunday, November 12, and that is today, bumili po tayo ng 10 sakong buko ng bigas. So, tumaas po talaga. 3 beses nang tumataas ang buko na naman. So, nagdagdag lang po tayo to keep our 20 sacks sa store. Kasi gusto ni Daddy na maintain na 20 sacks ang aming stock. Ayan. So, bumili tayo. So, bumili din tayo ng Yakult. Kay Tita Tessie natin kinuha. At isang bundle na naman ng pritong bangus kasi napakabili po. Bumili din ng ano pa ba binili nila. So yun lang, no? Pinick up na nila yan, tinawag ko na kay Tita Tessie. Yung bigas din itinawag ko na yan, pinick up nila. Kasi po, nag-deliver muna sila bago sila namili ni Kier, si Daddy at saka si Kier. Nag-deliver muna sila ng 4 box gallon ng dishwashing at saka bali 5, no? Bali 5 po. Nag-deliver muna sila saka sila nag-pick up ng mga paninda. So, ayan, no? So, kung titingnan nyo po, yan po yung space namin sa bigas. Pero yan po, nasa around last month po, October, nasa 78,000 po yung worth ng napamili nating total ng bigas. Kasi po, pwede naman mag-deliver, no? Pwede namang mamili ulit. Kasi kung mag-i-stock talaga for the whole month, wala pong space for that. Pero ganyan lang yung space niya. And then meron din kaming display sa harap na para pagka nagkikilo-kilo. Pero ang laki po ng puhunan. Imagine that, 78. No? Ayan. So after po niyan, maya-maya, nag-deliver naman po, tinawag ko lang din, no? Si Ate Lourdes, nag-deliver naman yung kanyang mga anak ng order ko. That is worth 12,000. Yan po ay may mantika, mga asukal, at mga kulang-kulang po na mga ballpen at kung ano-ano pa na ino-order ko sa kanya. So that is around 12,096, ganon. Binayaran na natin ng cash. So ayan ang ating ayusin para ma-display na dahil wala na kami ding asukal at paunti na ang mantika. Okay. Ayan po, ayan. Ay, may hinahabol pa pala. O, listahan, bayad. Bayad kaday, no? So, nakakatuwa kasi pwede ako magpa-deliver. Ang laking bagay niyan, guys, no? Hindi mo na ibabiyahe yan. Dati, binabiyahe. Nag-hire pa ako kay Parent Tonight dati. Hi guys, Mami Park is here. And in today's video, ay bibigyan ko kayo ng idea. No? Ako hindi ako magaling talaga sa sukatan, pero bibigyan ko kayo ng idea para sa mga maghahanda o magnanais na maghanap buhay ng sari-sari store. Kung magkano ba talaga ang ipe-prepare nyo na puhunan sa ating sa binabalak nyong pagsasari-sari store o pag-grocery o kung ano man ta. No? So, mag-shoutout muna syempre ang Mami Park bago na tayo matuto, 'di ba? Kailangan shoutout muna. And then babasahin natin ang nag-stick ng question sa atin sa ating last video, okay? So, without further ado, syempre, ay i-shoutout na natin ang Ma'am Winnie07. Ayan. And then, i-shoutout din na, sabi ni Ma'am Winnie, good morning, Mami Park. Mahirap talaga mag-business pag nasa ibang bansa ka at iiwan sa pamilya, no? Medyo makaka-relate talaga tong si Ma'am Winnie kasi OFW si Ma'am Winnie. Shout out, Ma'am Winnie, no, na from Dubai. Ayan. Ate JB TV 5712, based on my experiences, mas maganda po na solo natin ang negosyo. Nagagawa po natin ang lahat ng gusto nating gawin and it push me to work harder po. OFW rin po kami noon sis, pero we choose to stay here na lang in the Philippines at magnegosyo and thank God, di po kami nagkamali. 21 years na po ngayon ang aming negosyo. Ayun. Betalia 2990, mga OFW, mag-ingat kahit sa kapatid pagdating sa pera. Mahirap na matulad kay Madam Kilay. Di ba? Kasi nabanggit din natin yan sa atin. Binanggit ko yan yung tungkol kay Madam Kilay, no, na experience, no, na nasa abroad, no, dito pinagkakatiwala ang negosyo. Clarissa Aragit 3570, good morning Mami Park. Yes, mas gusto
mas gustong solo lang kasi mahirap pag may kasosyo, no? Which is totoo naman. Dorothy Joy Cruz, yes, Mami Park, nandito po ako sa Saudi at planning na for good, no? So, yon. Kasi nga, alam ko kay Ma'am Dorothy galing yung ating topic, no? Kung ano ang mas masarap ba, na sole proprietorship o partnership, no? Kung ano ang iyong magiging role sa negosyo. Okay, Ellen Pilar, good morning Mami Park. Ask ko lang po, ano pong ginagawa nyo nung si Kauri ay laging hinihika? Kasi po yung anak ko rin panganay na si Ella, palagi rin pong hinihika kada buwan. Kada buwan nga po lagi sa ospital. Ilang years po bago nawala yung hika ni Kauri. Pasensya na Mami Park, baka po may maitulong kayo sa akin about dyan sa hika at hindi po kayo Doc. Maraming salamat po. Kahit hapyaw na lang Mami Park. Ayan, konti lang yung mabibigay kong advice ma'am. Hindi naman sobrang kasi yung kay Kauri kasi talagang sobrang active ng hika niya. Last 6 years old siya. Yung pinakamatindi 4. But hindi dumating sa point na na-confine si Kauri nang dahil sa asthma niya. No? Nakukuha siya sa gamot. Ang kagandahan sa kanya ay tolerable, manageable. So, ang asthma is dalawa lang. It's either acquired, no, na-acquired through environment or through lifestyle, and another one is talagang hereditary disease o namamana. Yung kay Kauri, hereditary disease, namana niya talaga sa dad niya, sa biological dad niya. Talagang active ang hika ng tatay niya, no, literal. So, what I did to Kauri is, as much as possible, kahit mahirap ang buhay namin, ina-avoid ko yung mga bagay na makapag-trigger sa kanya para hikain. Isa pa sa pinakamahirap na part kasi sa kanya is, maliit ang passage ng air niya sa ilong kasi medyo may pagkapangu siya, no, ganon. So, namana naman niya yung na yan sa kanyang biological dad. Kasi ako mataas ang ilong ko no, tangos ang ilong ko. So, isa yon kapag yung sinisipon siya, nahirapan siya talagang huminga sa bibig humihinga. Kaya lang ang problema, pag sa bibig humihinga ang bata, or ang tao, syempre, yung bakterya naman sa hangin, papasok naman, tapos sa lalamunan. No? So, kaya tayo merong yung parang tonsil, yun yung nag-prevent muna ng bakterya na papasok sa bibig. No? So, yan. Kaya importante na meron tayong tonsil pa. No? Yung iba, nagpapatanggal na ng tonsil kasi kapag laging nagkakasakit. No? Ayan, i-avoid lahat ng mga bagay na magti-trigger ng kanyang ng hika. Nagsisimula sa pag-hatching, nagsisimula sa allergy, no? Nagsisimula sa lifestyle at kung paano paano natin inaalagaan ng mga anak natin. So, hindi na nagkasakit si Kauri na yung talagang malala na parang hika na mula nung lumalaki na siya, tapos kahit active na siya sa activities sa school at gumagawa na siya sa gawaing bahay dito sa amin, hindi na, malakas na siya. Siguro nakatulong din kasi dyan is yung binitamins ko siya dati, ganyan. Ngayon, hindi nagbabitamins ang mga bata. Malakas na ang immune system. But I cannot say na kasi kapag hereditary disease na asthma, talagang iyan ang balik niyan pagtanda. So, kapag yung humihina ng immune system, lalo na kung depende sa lifestyle nila, kung nagbisyo pa, pagtanda, paglaki. So, yon. So, I think, avoid lang yung mga magti-trigger. Alikabok, bawal na bawal ang alikabok, malalansang pagkain, bawal na bawal, at saka ano pa ba. Hindi naman sobrang bawal na bawal in a way na kahit walang, hindi hinihika, hindi mo papakainin. Pwede naman sila kumain, manok, pwede naman. Pero kapag lalo na si Kauri ko nga, dahil si Kauri ang asthmatic, kapag yung medyo inuubo na siya, sinisipon, hindi ko siya pinapakain na malalansa para hindi mag-trigger. For me kasi ang alam ko ganoon Kasi yun din yung dating sinabi sa akin ng doktor niya nung bata pa. So, bawal din sa matatamis para maiwasang umubo, mag-tonsillitis, kasi magsusunod-sunod na, no? So, lahat, alam ko naman siguro by this time, alam nyo na yan ma'am, no? Yung, basta lahat ng bagay na magti-trigger para ubuhin, hatchingin, sipunin, no? Bawal sila ng too much cold at saka too much hot weather. So, kaya nga sa totoo lang, sa mga lugar na malalamig tulad ng abroad, yung mga sa abroad, ganyan, bawal talaga sa kanila, masama sa kanila yung mga ganong weather, no? Masama din naman yung sobrang mainit. So, siyempre, dala din ng kahirapan noon ang init-init sa lugar namin. So, isa din sa naging daan yon. And also, yung halimbawa, kasi may babuyan sa likod namin, hindi naman sa amin yun. Bawal na bawal din yung nakakaamoy siya ng mga ng mga sasamang amoy. So, nung 4 years old, nung sobrang na-asthma siya talaga na matindi, is yun yung dinadala ko kasi siya sa palengke, nagtitinda ako ng itlog sa Santa Maria, sa nanay ko. Ang baho doon, baho yung mga tubig na dumadaloy doon, madumi. And talagang isa din yun sa ko, wala kasi akong choice that time. And talagang nagkaroon ako ng lesson learned about that. So, kaya din talagang meron ako mga prepared na mga
machines like nebulizer, ganyan. So, hindi pa naman siya na-confine to the point na na-confine, pero napakadalas naming uminom ng gamot, kung ano-anong mga gamot na antibiotics, no? So, yun lang ang pwede kong masabi kasi I am not a medical doctor. Syempre, I just cannot, hindi, iba-iba tayo ng case, no? Meron tayo, pare-parehas asthmatic ang situation, pero merong pang mas special needs yung depende sa case natin, no? So, yun lang, ma'am, ang masasabi ko po, no? Ma'am Ellen Pilar. Ayan. So, next would be Hannah Corton. Good evening, Mommy Park. Ayan. So, itong last na isi-shoutout natin ay si Marivic. Basahin ko na nga pag nakatingin ako sa inyo. Marivic Viteranta 8246. No? Sabi niya, Mommy Park, ang 100K na puhunan, madami na ba yung tingnan? Complete items like bigas, groceries, alak, sigarilyo, soft drinks. Thanks, sana mapansin. Ayan. So, mag-focus tayo sa question ni Ma'am Marivic. Ayan. So, alam niyo po dati, ang ina-advise ko talaga is there's no prerequisite when it comes to capital, how you want to start up your business, no? Sa totoo lang po. Pero as time goes by, na mga natututunan ko, no, naging journey ko dito sa paghahanap buhay ng ganitong hanap buhay, sometimes talaga, you can consider the capital if alam mo na kung gaano kalaki ang space mo. So, ibig sabihin pala, Mami Park, nakadepende sa space ang ipoprovide mong kapital. At some point, oo. For me, disclaimer. Why? It is because, doon mo malalaman kung dadating doon sa punto na aalug-alug ka. No? When I started my sari-sari store in this first unit, no? Kasi ang ko lang kasi dito, main reason ko bakit ako kumuha ng unit is because para dun sa dishwashing ko. Kasi ang dami kong dishwashing, kailangan talaga niya ng storage. And maglagay lang ako ng konting sari-sari store. Parang dishwashing house siya or dishwashing storage na may konting sari-sari store. But in my surprise, ang nangyari, konting dishwashing, puro items ng groceries. Yon ang nangyari. And that is a good problem. That is a good riddance, no? Or good na nangyari. Now, for me, kung ibabase natin sa 100K, we should also depend our space. Kasi sa pag-aaral ko, pumapatak ng mga pagka nagsisimula, kapag nasa stage ka ng trial and error method talaga, nasa 1,000 to 5,000 per SQM ang iaalat mong puhunan. No? Ano ibig sabihin ng Mami Park? So, dito tayo mag-focus muna sa first unit ko kasi may second unit tayo. Itong first unit ko, 18 SQM. Yung second unit is 15 SQM. Now, halimbawa sa 1,000, no, per SQM. Ibig sabihin, kung 18 to, 18,000. Yung 18,000 na yun, sa totoo lang, aalog-alog pa. Aalog-alog. Kasi kung ano nyo yung journey ko before, talagang, at nung nag-extend na ako, marami akong space dito sa loob. Halos nakapronta lahat ang aking mga nakakaikot pa ako, napapagod ako, kakaikot, no? Nakakapagod, kakaikot kasi nga, maluwag, no? Parang ang layo-layong ma-reach ng customer kung nandito ako sa likod, may ginagawa, tapos may bibili. But eventually kasi nga, nung naging in demand siya, nung naging maganda yung daloy ng napupuno ko na siya. Naalala ko dati may nag-comment, Mami Park, ngayon lang yan na may nalalakaran ka pa. Sa susunod yan, wala ka ng malakaran dahil punong-puno na. And it really happened talaga. I'm so happy na nga lang, meron pa kaming space na lakaran sa totoo lang. Pag namimili kami, punong-puno, wala kaming malakaran. Pati mga customer, pag bumibili, walang mapili kasi nakaharang yung mga pinamili. So, ibig sabihin, it depends on your space kung magkano din ang ipoprovide mo. Maaari kang mag-alat kung you are in budget ng 1,000 per SQM, 2,000 per SQM, 3, 4, 5. Sa nagsisimula, no? Sa nagsisimula. Kasi, yun pong 100,000 guys, hindi naman po sa lahat ng items mapupunta yon na mga bulky. No? Yung mga bulky products. Ano po ibig sabihin? Chicheria. Takaw space yan. No? So, ibig sabihin, kahit konti lang ang puhunan mo dyan, it will take much of your spaces sa tindahan. Kasi nga, dinidisplay natin. No? So, ang mga biskwit, ang mga candy, takaw space yan. Kung naglalagay ka ng ice cream, takaw space yan. Lalagyan mo pa ng shelves, takaw space. So, may mga high value tayong produkto na hindi naman natin kailangan ipangalandakan. Tulad lamang ng katulad sa akin, mga sigarilyo na to. Sasabihin mong ganyan yan, handito lang yan. Napakaliit lang ng space na sinasakop yan, pero high value. Nasa almost 100,000 yan kapag kakumpleto. In just 2 weeks.
in just 2 weeks. Tapos umuunti-unti. Kasi 2 beses nagdi-deliver si PMFDC. This is the time na kasi established na ako, okay na ako. Nalampasan ko na rin ang trial and error method. So sa 100,000 na nagsisimula, ang makukonsumo mo sa mga high value products, including the soft drinks, alak, and the sigarilyo, that is around almost 40% or minsan nga 50 to 60 pa 50 to 60 pa ng iyong puhunan. So ibig sabihin, mag-aalat ka talaga dyan ng malaking amount. So, yung the rest, ang condiments mo kasi, pwede namang pala pasampu-sampu lang. Mga dilata mo, pwedeng mga pasampu-sampu lang per tatak. No? Meron kang 4 na klase, tig sa 10. May mga tuna ka, may 4 na klase ka, tig sa 10. May Argentina ka, 2 klase, 3 klase, may tig sa 10. So, it depends kung ano ang mas ipapriority mong ma-provide. So, paano mo malalaman yun? So, syempre, gradually ka lang naglalabas ng puhunan. Hindi mo out agad yung 100K mo. Paunti-unti. Yun lang meron ka. Kasi, ang mangyayari niyan, aalamin mo muna kung anong brand, anong size ang mas mabilis sa'yo, anong mga klase ang mabilis sa'yo, kung paglalabanin ba ang magkaibang brand pero sa parehas na chichirya, pagkakalabanin ang magkaibang brand pero parehas na mentol ang sigarilyo, parehas na biskuit, parehas na chocolate ang flavor pero magkakaiba ang brand. So, maraming pupwedeng i-consider na bagay-bagay para mai-allocate mo ng maayos ang 100K mo sa space na meron ka. So, when it comes to space, almost nadodoble, almost halimbawa, 18 SQM, halimbawa lang. So, halos pumapatak na, ang kalahati ng 18 SQM is 9, di ba? So, ibig sabihin, in total, 1.5 ang mangyayaring size mo. Bakit? Nagigets po ba? Bakit ko nasabi? Kasi, yung taas, lalagyan mo pa. Magkakaroon kasi syempre ng fiesta. Ano ibig sabihin ng fiesta? Yung sabit-sabit. Kasi ang concept ng tindahan, kapag ka walang sabit-sabit, parang hindi tindahan. So, para mabilan ka, mas nakakaakit. Talagang, yun talaga yung konsepto ng sari-sari store na nagsisimula, na may mga sabit-sabit. Kasi, it makes your store look many items, no? Parang ang dami mong ma-offer. Kaya, yung taas, talagang, minsan, isa din yan sa pinapriority nating lagyan. Di ba? Ako, may mga sabit-sabit. So, yung value ng mga nakasabit sa iyo ay hindi naman kinakailangan na napakalaki. No? Ang importante lang, ma-display mo yung mga ino-offer mo at kung may stock nun, pwede mo namang itabi sa baba. No? So, kaya for me, ngayon masasabi ko na talaga na it depends in your space. No? Kasi, ang kagandahan, kahit medyo maliit ang space mo, dahil may space pa ang taas, pwede mong sabitan, pwede mong lagyan ng shelves. So, ibig sabihin na parang halos na dodoble yung total SQM mo sa baba, and then yung taas pa. No? So, ganun yung ano ko sa kanya, ganun yung pag-aaral ko sa kanya. And for me, marami ang mga high value products na it will not take so much space talaga. Katulad nga ng mga sigarilyo. Ito na yung number 1 ano ko diyan, number 1 sample ko diyan. Sa sigarilyo minsan pagpalagay natin sa 100,000, 10,000 ang sisimulan mo diyan. Sa alak, sa mga alak, syempre kahit may puhunan ka, syempre hindi lang naman yung mismong laman ang bibilin mo. Bibilin mo pa kailangan mag-provide ka din ng case niyan. So, it will take spaces. Kasi kahit ilagay mo yan sa rep, handun pa rin, may space pa rin kakainin yan sa iyo na para pagka nauubos ng soft drinks, nare-refillan, nilalagay mo yung empty bottles. Di ba? So, for me, it depends on the space, right? Sa ngayon, it depends on the space kung magkano ang iaalat mo. But, ito yung pinaka-key dyan. Malaki, maliit man ang space mo, ang importante dyan, uunahin mo punuin ang harap. Uunahin ang harap na punuin. Kasi doon nagsisimula talaga. Magsisimula ka sa sabit-sabit, magsisimula ka sa display ng pag-garagarapon sa harap, hanggang sa nag-iista ka na sa likod, hanggang sa inuusod mo na yung space para ang tao mas makita na meron ka pang mga nakalagay sa loob, ganon. So, yun yung experiences ko. At sa ngayon, still, yun pa rin yung ano ko, na there's no prerequisite when it comes to start up your capital. However, if you're thinking your space, syempre, para naman hindi ka magmukhang aalog-alog, at para ma-consider din ang trial and error method,
punuin muna ang harap. Hindi na baling maluwag ang likod. Okay lang yun. Kasi that's how I started naman eh. No? Sa totoo lang. Kasi maliit lang din naman ako nagsimula. Buti nga si ma'am, 100,000 agad yung panimula. Ako nga eh, ang pinasimula ko lang dito, yung natira kong paninda sa dati kong tindahan. Tapos puro dishwashing nandito sa likod ko. Dinedispose ko pa, dinideliver ko. So I have so much space talaga dito no, at first. Hanggang sa magkaroon ng mga shelves, magkaroon sumisikip. Nag-extend ako, nagkaroon ulit ng shelves, nagkaroon ng mga ice cream, no? To the point na talagang masikip na. No? That's when the time na establish na ang tindahan, I already passed the trial and error method, naaral ko na, yung demand niya, no, good problem nga eh. Ako na nga yung hinihilaturan, ako na yung sumusuko dun sa needs ng tindahan na para ma-provide sa mga customer. So, hindi naman ito pagyayabang. It's just that, totoo naman itong sinasabi ko. Kasi ito naman, nasundan nyo naman ang journey ko. Ang point ko lang dito is, hindi naman kailangan talagang magsigi-sige muna sa una. Ang 100K mo can really do. Pero baka mamaya, 100K ang iyong puhunan, ang space mo pala ay nasa 100 SQM. Diyos ko po, aalog-alog ka talaga nun. No? So, kaya kailangan alamin muna ang space ng tindahan mo nang sa ganon, maaral mo din kung ano yung mga possible na pwede mong unahing i-priority bilhin or ipamili na yun din ang mga basic needs ng tao. Okay? Naguluhan ba? Baka naguluhan kayo. No? So, all in all, ang ending nito, ang probable cost na pwede nating simulan ay doon tayo magdepende. Ito, advice ko lang ha. Advice ko lang po. Kasi kahit naman sino pwedeng magsimula pa sabit-sabit lang sa bintana ng kanilang bahay. Ang pinupunto ko lang, kung meron kayong space na lalaanan, na lalagyan ng laman, alamin nyo naman. Para alam nyo na rin, matansya nyo rin kung magkano ang ilalabas nyo. So, for me, know your space, total space, and then allot 1,000 up to 5,000 per SQM. Nang sa ganon ay ma-compress nyo or ma-maximize nyo yung, or ma-utilize nyo ang mga allotted kasi sa 100,000 magbabudget ka. Kung magkano dito, magkano dito, magkano dito. Eh, you are in trial and error method. So, syempre, day by day, malalaman mo naman yan eh. Parang magiging common sense, no? Ganon. Nagets po ba? Sana po nagets. Yun lang po talaga ang po pwede kong masabi. Kasi po, papasok pa rin talaga sa there's no prerequisite when it comes to start up your capital. However, para sa mga medyo nahihirapan at naguguluhan kung magkano ba ang kailangan nilang ilaan, eh magdepende na lang kayo kung gaano kalaki ang inyong pagtitindahan. Nang sa ganun ay malaman nyo rin kung magkano ang inyong ilalaan. Okay? So this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!